Nakilala ang ABBA sa dami ng mga timeless nilang mga awitin. Sa magandang chemistry ng dalawang pares ng magsing-irog. At napakagandang harmony ng boses ng dalawa nilang bokalista na sina Frida at Agneta. May magkaiba silang style ng boses at pagkanta na kapag nagsabay nga ay sobrang perpekto ng kombinasyon, kaya kailanman ay hindi nagkaroon ng isyong rivalry sa pagitan ng dalawa. Katunayan ay nagsasaluhan pa nga sila ng matataas na nota sa mga tours kapag may problema ang boses ng isa sa kanila. Pero syempre, dahil nga mas mataas ang tembro ng boses ni Agneta ay hindi nga maitatangging boses niya ang madalas na nangingibabaw. Hindi naman siguro siya tatawaging golden soprano ng ABBA nang walang dahilan. Siya ang lead vocal sa mga kantang tulad ng Gimme Gimme Gimme, Chiquitita, SOS, at iba pa, lalo na nga sa napaka-timeless at napakagandang awitin na The Winner Takes It All, na kapag natapos mong panoorin itong video, mas mararamdaman mo nga kung bakit isa ito sa pinaka-nakakalungkot na kanta sa kasaysayan. Pero sino mag-aakala na ang isang Agneta Faltskog na miyembro ng isa sa pinakamalaking banda sa kasaysayan ng musika ay hindi pala masaya sa nakukuha nila noong kasikatan? Paanong nangyari na habang ang partner niyang si Frida ay naging tunay na prinsesa noong pakasalan siya ng prinsipe sa Germany, ay napunta naman si Agneta sa kanyang sariling stalker na may problema sa pag-iisip na nabubuhay bilang isang forklift driver? Halika at ating mas kilalanin si Agneta Faltskog. Alamin natin ang totoong dahilan ng tuluyan niyang pagtalikod sa ABBA. Nasaan na nga ba siya ngayon? Pag-usapan nating lahat yan, pero bago ang lahat ay inaanyayahan muna kita mag-subscribe at i-click na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga bago nating video. Maraming salamat! Welcome to another video. Ipinanganak si Agneta Asi Faltskog sa Jönköping, Sweden noong April 5, 1950. Isang department store manager ang kanyang amang si Knut Engvar na may matinding interes sa musika at show business. Kaya sa murang edad exposed na si Agneta sa pakikinig ng mga nauuso noon na mga kanta. Pwede natin siyang ituring na isang henyo sa musika dahil sa maikling panahon niya lang sa kanyang piano lessons nagawa na nga nitong magsulat ng pinakauna niyang kanta na may title na Two Little Trolls sa edad lamang na 6 na taong gulang. Noong 1960, sa edad lamang na 10 taong gulang ay nagbuo na ito ng musical trio group na tinawag na The Cambers kasama ang kanyang mga matalik na kaibigan. Pero dahil nga sobrang bata pa nila noon madali rin lang silang nabuwag. Pero nung muling mabigyan ng pagkakataon na maging bahagi ng isang banda sa edad na 15 taong gulang nagpa siya na nga itong tumigil sa pag-aaral. Sa loob ng ilang taon ay kumakanta siya sa Burnt Ingard Band. Sumasama siya sa mga gig ng banda tuwing gabi. Tapos nagtatrabaho naman siya sa araw para matustusan ang kanyang pang-araw-araw na pangangailangan. Mababago ang buhay nito noong mag-break sila ng boyfriend niya noong si Björn Lilja na nagbigay sa kanya ng inspirasyon na isulat ang kantang I Was So In Love, na ipinasa naman ng leader ng kanilang banda sa record producer ng Couple Records. Pero ang problema ay naging interesado lang ito kay Agneta na kahit nga anong pilit niyang isama ang kanyang buong banda, sa huli ay napapayag na rin ito magpatuloy bilang isang solo artist. Ni-record nila ang naturang kanta sa ilalim ng Couple Records na agad nga nitong pinagharian ang music chart sa Sweden. Bawat i-release na kanta ni Agneta noon ay nagiging hit at niyayakap talaga ng masa hanggang maging engaged ito sa isang German songwriter-producer na si Dieter Zimmermann na nangako na sisikat siya sa Germany, kaya napilitan siyang sumama dito. Pero matapos nga magkaroon ng hindi pagkakaunawaan si Agneta sa mga producers na ipinakilala sa kanya ng kanyang nobyo, ay nagpa siya itong bumalik sa Sweden na nauwi na din sa pakikipaghiwalay nito kay Dieter Zimmermann. Sa muli niyang pagsisimula sa Sweden noong 1968 ay nakilala niya na si Björn Ulvaeus na miyembro noon ng sikat na folk pop group na The Hootenanny Singers.
Tapos, nauwi yon sa pagkakaroon nila ng relasyon at napagpasyahan nila magpakasal noong July 1971. Sa mga panahong yun din sila nagsimula na magsama ng collaborator ni Bjorn na si Benny Andersson kasama ang girlfriend nito na si Annie Fridlingstad na kahit nga noong una ay katuwaan lang ay nauwi nga ito kalaunan sa pagkakabuo ng ABBA noong taon ng 1972 na siya nga ang babago ng hugis ng pop music. Para sa mas detalyadong kwento ng ABBA mga idol ay meron nga tayong video tungkol sa kanila na pwede mong panoorin pagkatapos mo dito. So noong manalo nga sila sa Eurovision Song Contest noong April 1974 gamit ang kantang Waterloo, ay mabilis ngang nabago ang buhay ng apat, lalo na nga si Agneta. Sa isang iglap ay bigla nilang nakita ang mga sarili na nasa gitna ng global stardom. Halos buong mundo ay nakikinig sa kanilang musika. Nagsunod-sunod na ang tila ba walang katapusang mga tours, press conference, photoshoots at nagsisigaw ang mga fans na laging nakabuntot sa kanila kahit saan sila magpunta. Pero ang problema lang mga idol ay sa panahon nga sobrang tindi ng kasikatan ng ABBA na ang tingin nga kay Frida at Agneta ay mga reyna ng pop music ay halos wala ngang nakapansin at nakaalam ng tahimik na laban ni Agneta sa demon sa kanyang utak. Hindi katulad ng tatlo niyang kasama ay nagkaroon nga ng matinding takot sa stage at maingay na sigawan ng mga fans si Agneta. Originally kasi mga idol introvert talaga si Agneta. Masaya na ito noong una na magawa ang mahal niyang gawin. Ang pangarap niya magsulat ng kanta at mag-perform sa stage, pero hindi niya inaakala na magiging ganun silang kalaking banda. Ang masaklap pa ay sinabayan pa yun ang kanyang karanasan na nagbigay sa kanya ng aviophobia o takot sa pagsakay ng eroplano. Habang nasa tour kasi sila sa US noong 1979 tinamaan nga ang sinasakyan nilang eroplano ng hangin na malaipo-ipo ang lakas, na sa tindi nga ng naranasang pag-alog ay tumanim na sa utak niya ang sobrang takot. Mula noon ay nagtiis na itong sumasakay sa tren o bus tuwing nagkakaroon sila ng mga tours, pero kasamaang palad noong October 2, 1983 ay nawala ng kontrol ang driver ng sinasakyan niyang bus na nauwi nga sa pagbaligtad ng bus at pagtilapo ni Agneta sa bintana na naging dahilan nga ng pagkakaroon nito ng injury. Isa pa nga sa nagpahirap kay Agneta sa kalagitnaan ng kanilang kasikatan sa ABBA ay ang lungkot na mahiwalay lagi sa mga anak. Biniyayaan kasi sila ni Bjorn ng dalawang mga anak, si Linda na ipinanganak noong 1973 at Christian noong 1977. Kaya tuwing lumalabas sila ng bansa para mag-tour ay nagiging sobrang emotional nga ni Agneta. I felt guilty for leaving my children. We worked so hard and at times I felt I was losing myself. Sa lahat nga ng nabanggit na pinagdadaanan noon ni Agneta sa kalagitnaan ng kasikatan ng ABBA hindi na rin nagtagal at nauwi na rin yon sa pagkakaroon ng masamang epekto sa relasyon nilang mag-asawa. Nasa ilalim kasi sila ng matinding pressure ng sobrang kasikatan noon. Natali sila sa nakakasakal na schedules ng paggawa ng mga kanta, pagre-record, pagsasagawa ng malawakang mga tours at projects, pagharap sa media at mga fans at kung ano-ano pa. Tapos nagkaroon na nga ng pagbabago sa gustong i-priority ng mag-asawa. Nalunod noon sa kasikatan si Bjorn na halos ayaw na nga magpahinga. Samantalang naging mas lamang na kay Agneta ang pagiging ina. Gusto na nito ng tahimik at normal na buhay kasama ang mga anak. Kaya noong January 1979 ay naganap na nga ang isa sa pinakamalungkot na balita sa mga pamilya at tagahanga ng ABBA. Inanunsyo na noon ni Agneta at Bjorn ang pagtatapos ng kanilang relasyon bilang mag-asawa at na-finalize nga ang kanilang diborsyo sa sumunod na taon ng 1980. Kaya inakala ng iba na katapusan na yun ng ABBA, pero hindi inaasahan ng lahat na nagkaroon pala ng pagkakasundo ang dalawa na hindi kailangang maapektuhan ang kanilang relasyon bilang magkabanda. Isang kasundo ang naging dahilan para mabuo ang isa sa pinakamadamdamin at pinakanakakalungkot na kanta sa kasaysayan. Hindi lang dahil sa ibig sabihin ng liriko, kundi kung gaanong kabrutal ang katotohanan si Bjorn ang mismong sumulat ng kantang ito na tungkol nga sa masakit na breakup na ang pinili niya pang pakantahin ay ang kahihiwalay lang niyang asawang si Agneta na noong mga panahon na yon ay sobrang apektado pa rin ang naturang diborsyo. Nakatayong mag-isa hawak ang mikropono ay kinanta nga ni Agneta ng buong puso ang awiting tila ba sinadyang gawin para sa kanya.
Ibinuhos niya sa bawat letra ng kanta ang totoong sakit na kanyang nararamdaman habang nanonood naman sa kanya sa labas lang ng recording booth ang dating asawang si Bjorn na makalipas nga lang ng ilang linggo na kanilang paghihiwalay ay nagkaroon na agad ng ibang kasintahan. Pero kahit nga naisalba nila noon ang ABBA sa gitna ng kanilang mga problema, hindi na nga rin naiwasan ang tuluyang pagkawala nila sa eksena. Makalipas lang kasi ang isang taon ay nasundan na rin yun ng hiwalayang Frida at Benny. Kaya nagpatuloy na lang si Agneta noon bilang isang solo artist na i-release niya ang mga album na Wrap Your Arms Around Me noong 1983, Eyes of a Woman noong 1985 at I Stand Alone noong 1987. Pero dahil na rin sa matinding pressure ng media at mga paparazzi na hinahalungkay na pati ang kanyang personal at pribadong buhay, ay nagpasya na nga si Agneta na magtago na lang sa mata ng publiko. Sa loob nga ng 16 na taon mga idol ay nawalang bigla si Agneta sa mundo ng musika. Ganun pa man ay hindi naman nakalagpas sa radar ng mga fans noong mabalita ang paglalabas ng restraining order ng Swedish court sa isang Dutch na si Gert van der Graaf noong taon ng 2000. Napag-alamang may kinalaman pala ito sa nagtatagong si Agneta. Sa edad pa lang na 8 taong gulang ay na-inlove na si Gert van der Graaf na taga Netherlands kay Agneta noong mapanood niya ito sa Eurovision Singing Contest noon pang 1974. Naging sobrang obsessed ito kay Agneta sa loob ng napakahabang panahon kahit pa nga mas matanda ito sa kanya ng 16 na taon. Nagtrabaho ito bilang isang forklift driver. Nag-ipon hanggang magkaroon na nga ng kakayahang lumipat sa Sweden. Nagrenta ito ng isang apartment na malapit sa bahay ni Agneta. Tapos saktong-sakto pa nga mga idol na nagtatago talaga sa publiko si Agneta noong mga panahon na yon. Kaya nagkaroon ng maganda at mahabang panahon si Gert para pag-aralang mabuti ang mga kilos ni Agneta na noon nga ay halos lagi lang nasa bahay. Sa pilitan nitong isiniksik ang sarili sa buhay ni Agneta na nagkataon din na dinadanas talaga nito ang pinakamababang panahon ng kanyang buhay. Mag-isa, malungkot at nakikipagbununga sa kanyang problemang mental. Nagpapadala noon si Gert ng daan-daang mga sulat, mga bulaklak at patuloy nga rin ito sa pagtawag sa telepono ng bahay ni Agneta. At may panahon pa nga na nagpaplano pa itong pumasok sa kanilang bakuran. Kasama ang palad ay nakulitan nga dito si Agneta na sa halip nga na ipapulis ay nagdesisyon nga itong maglaan ng panahon para mas unawain at makilala ng husto ang kanyang stalker sa pag-asang mababawasan o maiiwasan ang panganib kung bibigyan niya ito ng pag-asa. Nagkaroon nga sila ng relasyon noong 1997 pero dahil nga habang tumatagal ay nararamdaman nga ni Agneta na hindi normal ang utak ng kinakasama ay nagpasya na nga itong makapaghiwalay noong taon ng 1999. Syempre hindi yun natanggap ni Gert kaya nagdulot yun para mas tumindi pa ang pagiging stalker nito na nagpalala pa nga lalo ng problema ni Agneta sa kanyang kalusugang mental. Kaya nauwi nga yun para ipapulis at ipadeport ni Agneta si Gert. Kasama ang palad ay bumalik pa ito noong 2003 na sa pilitan niyang pumasok sa bakuran ng bahay ni Agneta. Muli itong nakatikim na ipa-deport at tuluyan na ngang pinagbawalang makapasok sa Sweden. Noong matapos ang problema ay naglabas na nga si Agneta ng album na may pangalang My Coloring Book noong taon ng 2004 na sinundan naman ng panglimang English album na A noong taon ng 2013 pero nanatili pa rin itong mailap sa mata ng publiko hanggang muli nga itong magpasyang lumabas noong taon ng 2021 noong magpasya ang 4 na miyembro ng ABBA na i-record ang album na Voyage, ang pinakauna at nag-iisa nilang album sa loob ng mahigit ng 40 taon. Sinundan ito ng reissue ng album ni Agneta na A na pinangalan ng A+ noong taon ng 2023 at mula nga noon ay muli na nga bumalik si Agneta sa kanilang tirahan sa Ekero, Sweden. Bumalik na ito sa kanyang tahimik at simpleng pamumuhay na kasama ang kanyang mga anak at mga apo. Nakahiligan din ito mag-alaga ng mga hayop tulad ng aso at kabayo. Sa kasalukuyan ay 76 years old na si Agneta. Masaya, namumuhay ng tahimik kasama ang pamilya at higit sa lahat dinaranas na nga nito ang buhay na talaga namang pinapangarap niya. Sing a new song, Chiquitita. Nagustuhan mo ba ang video natin ngayon? Kung oo, ay huwag mong kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong kwento na tatalakay sa mga paborito mong banda. Pakilike na rin itong video bilang suporta sa ating channel. Maraming salamat sa inyong panonood.